Sa hirap ng buhay at mahal ng mga bilihin, mahalaga para kay Jennifer na maging madiskarte sa buhay. 6 ang kanyang anak na pinapaaral kaya wala itong kapaguran sa pagtatrabaho. Sa awa ng Diyos po, may nakakatulong naman. Yun. Tsaka kahit papaano po sir, may trabaho naman kahit konti lang ang kinikita, at least nakakaraos din po. Kaya naman malaking bagay na para sa kanya ang 20% discount sa babayaran nitong buwis sa Business One-Stop Shop ng City Treasury Office bago magtapos ang 2024. Kaya kailangan maging maaga po sa pagbabayad para hindi po makadagdag yung penalty pa or lalaki pa yung babayaran. Isa lamang si Jennifer sa mga nagsimula ng dumagsa para magbayad ng kanilang mga buwis. Bagamat dagsaan, mabilis naman daw ang pag-usad ng pila. The past years, sa loob na, kaya pero siguro nagkataon na maraming tao ngayon. Kinuha na rin itong oportunidad ni Tatay Joseph para makatipid. Isa kasi sa kanyang kinatatakutan ang pagkakaroon ng penalty. Oo, totoo po yung kwan. Kaya mas mabuti agahan natin na magbayag ng properties. Kung may discount, may bili ng kwan, kailangan. Malaking hamon din para sa City Treasury Office ang paniningil sa mga delinquent o mga hindi nagbabayad ng buwis nila sa real property. Katunayan, aabot na sa 70 hanggang 80 milyon pesos ang halaga ng mga nakuha ng pamahalang lungsod ng mga ari-arian dahil lamang sa ilang taong hindi nabayarang mga real property tax. Pero ngayong taon, bibigyan ng tax amnesty ang mga delinquent payers. Ito'y nakapaloob sa Section 30 ng Republic Act 12001 o ang Real Property Valuation and Assessment Reform Act na ipinasa noong Hunyo ng 2024 na kalaunay inadopt na rin ng Sangguniang Panlungsod. E di automatic naman kasi yun na ibig sabihin pag pumunta ka dito at may delinquency ka, automatic na yun na maaalis, 23 down. Sakop ng amnesty ang mga ipinataw na penalty mula 2023 pababa. Kaya magandang pagkakataon na raw ito para sa mga delinquent payers na magbayad. So that will be until 2026, July 4, 2026. So ganun, huwag nang hintayin, baka mag-iba na naman yung law. Tiniyak naman ng City Treasury Office na tuloy-tuloy ang kanilang operasyon bago magpasko at bagong taon para sa mga nais pang humabol na magbayad ng kanilang mga buwis. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.